27 years old. Kaya napatayan ako ng one of my closest friend a few years ago, I think 3 years na. Or mag-4 years na siya this November. A week before ng kamatayan niya ay usap-usap pa kami sa isang GC kasi nagkaroon kami ng misunderstanding ng buong grupo namin. So sabi niya mag-ayos-ayos tayo, kaya mag-set daw siya ng isang meeting or inuman na lahat kami magkakasama. So, nag-chat sa akin yung ex-girlfriend niya ng madaling araw. Sabi niya, pumunta daw kami sa kanila. Sabi ko, bakit? Ikaw yung nag-chat, wala naman na kayo. So, sabi niya, hindi ko kayang i-explain sa chat. Pumunta na lang kayo. Tapos pagpunta namin doon, sa kanto nila, meron ng parang tarpaulin na in loving memory na gano'n. So, nagtaka kami baka it's a prank. Tapos, doon na namin nalaman na namatay siya dahil sa dengue. Na hindi niya sinabi na may lagnat siya na 2 weeks na pala. Pauwi na ako noon. Yung buong grupo namin nung college na isang solid doon na nakita-kita kami doon. So, parang kaming, ito ba yung setup na nagsama-sama kami na okay. Baka ito nga yung oras na para magmati-bati na para siguro sa peace na. Hindi kami hindi naman naging nakat yung connection namin after college. So, sabi ko, sa 6 years din kami magtiti. Hindi naman kami sang dikit. Ano talaga kami? In good times and bad times, isang grupo kami na talagang dikit-dikit. Pero hindi kami sobrang parang best friends ng dati. Pero, masasabi ko naman na siya yung isa sa mga nakakaintindi sa akin ng college. Oo naman. May times kasi na wala kasing sa group namin, sa group of friends namin na walang iwanan. So, kapag may times na parang joker kasi ako sa amin. So, kapag may times na pag sobrang tahimik ko na or bigla na lang akong natulala, bigla na lang tatapikin na lang, uy, parang dyan, ano na nangyayari, gano'n. Tapos, di naman sa buong araw, silang dalawang magjowa, lalapitan nila ako parang hindi nila ako iiwan. So, parang naging ko rin sila, support system ko din sila ng college. So, siguro isa na yun sa pinaka, na umiyak siya dito kasi renate siya ng girlfriend niya dahil sa sobrang kulit niya. Ayaw niya manahimik eh. Niwalay siya. Umiiyak siya dito sa may kwarto ng lola. Yun yung pinaka-core memory ko, pero ang hindi ko rin malilimutan is yung nag-iinuman kami, tapos sinabi niya sa amin sa isa sa amin kung gaano siya ka-thankful na kami yung naging friends niya ng college. Siguro yung, nung nagtatapos kasi yung college, parang naging sobrang busy namin. So, sa career, meron pa nga career and passion. Pinaka-na-miss ko sa kanya is yung bonding namin na meron kaming heart-to-heart talk talaga kapag nag-iinuman kami. Before week din nun, ng kamatayan niya, a week before din nun, nag-chat sa akin na minilabas kaming kanta nung college friend din namin na, uy, kantayan mo naman to. Kasi nasa Facebook live ako nun eh. Tapos sa Malolos ako. Kantayan mo naman to bago tayo mag-end ng live. So, kinanta ko yung kanta nung friend ko na yun. Hindi ko alam na last chat na pala namin yun. So, sana nagkaroon pa kami ng bonding before huli ni Lord. Ayun, sana mas nasama ko siya dun sa niya. Sa face niya na heartbroken siya. Kasi nung time na yun, lagi siya nangangamusta sa akin, pero ako,
parang nawala yun kasi sobrang na-busy ako sa life. Na-busy ako mag-chase ng dreams, gano'n. Na-neglect ko yung iba kong friends. Tapos bigla ako nagsisi na, wala, parang nawala yung purpose ko sa kanya as a friend. Oo, kasi kinasal yung ano, yung hindi namin na yung naging kabati ko. Nagkaroon kami na parang get together ng parang almost every week. Tapos pinag-uusapan namin siya palagi na, "Hindi dito to." Grabe siguro yung ano nun, tawa nun. Gano'n, nami-miss namin nag-ano rin kami ng mga random memories bilang sa kanya na, "Oo nga, ba't nandito ka?" Ah, siguro unang-una gusto kong mag-sorry sa kanya. Kasi ano, eh, naramdaman ko na kasi na kailangan niya ng friend nun, pero inano ko siya parang, "Hindi, some other time naman nandiyan ka pa rin naman." So, hindi ko siya na-treasure, na hindi ko rin na-realize kung gaano rin ka-fragile yung buhay na meron tayo. So, hindi ko masyado na-treasure yung life ko with him, kaya gusto kong mag-sorry dun. Kasi yun yung ni-regret ko. Sabihin ko sa kanya, magkukuwentuhan kami about kung ano nangyayari sa amin, kung kamusta na ba siya. Kasi parang never ko siya na ulit naitanong sa kanya na kamusta. Samantalang ako, parang every month or kapag naalala niya ako, kinakamusta niya. Yun siguro yung gagawin natin. Siya kasi yung ano eh, tahimik pero observant. Magpapatawa, may pasok siya sa pagpapatawa na lahat kami matatawa. So may kulit din siya na overboard pero hindi ka niya mapipikon. Pero kapag nausap mo siya deeply, masasabi mo isa siya sa mga pinakamasarap na usap kasi ang lawak niyang mag-isip. Meron siyang times na siya kasi yung pinakabata sa'min pero kami yung ano, parang nakakakuha ng lesson sa kanya. So, ayun, hindi ko lang siya hindi mo siya i-expect na gano'n yung ugali niya or something. Basta merong sa kanya na unique sa ugali niya na hindi mo ma-explain pero alam mong siya yun. Yun yung gano'n siyang friend na sasamahan ka niya ng tahimik. Makikinig siya sa'yo ng tahimik. Hindi siya magsasabi sa'yo ng kahit anong opinyon na magmamagaling or ano. Pero makikinig siya tapos magtatanong siya sa akin na, ano, makikinig lang ba ako, magbibigay ako ng opinyon. Yun yung pinaka-ano ko na as a friend sa kanya. Ang impact niya sa akin. Kaya, nung mga times na nalulubog ako, hindi ko kailangan ng opinyon ng ibang tao, pero siya, tagakinig ko kahit saan. Kahit nasaan pa po siya. Hindi siya agad nag-sink in sa akin eh. Kasi, hindi siya lang, di ba sa Messenger, may makikita kayo dun sa taas na parang mga chat heads na, parang mga favorite na lagi niyo nakaka-chat. So, isang linggo din siyang hindi ako makapaniwala. Kasi kami yung ano eh, yung hindi kami nag-uusap pero lagi kami nag-share ng reels sa isa't isa. So, pag may nakita ka ng nakakatawa or something na naalala ko yung friendship namin, sinesendan ko din siya. Or about sa LOL or Dota kasi siya rin nagturo sa akin sa ganung games computer. Ayun. So, may naalala ko nun sa linggo buong linggo na yun na wala na siya. Parang, okay. Hindi ka naman magre-reply, ganun. Tampo na kasi nawala ka na. Mahirap siyang lunukin. Kasi kailangan mo siyang dalhin everyday. Parang siya sugat na, ay hindi siya sugat, scar na talaga na kailangan mong mabuhay everyday na, kasi daladala mo na siya eh. Permanent na siya nang hindi mawawala. Yung naging point of view ko sa grief,
hindi siya basta-basta pain lang. Para siyang form na nagbabago. Hindi ko siya ma-explain eh. Kasi, masakit siya, oo, pero kailangan mo siyang dalhin everyday. Tas sa everyday na yun, parang may iba't ibang sakit dun. Na, syempre, andun na nga yung namimiss mo siya, may regret ka, may gusto ka pang sabihin sa kanya, or may mga bagay pa kayo na pwedeng puntahan, or pagkwentuhan talaga na, basta parang, over the years, ano mo siya, hindi na siya wound eh, ano na siya, scar na siya, na kailangan mo siyang dalhin everyday. Kasi, na-realize ko lang kasi talaga, ano talaga ka-fragile yung life, na kailangan mo siya i-treasure. Kasi, hindi na-flashback yung mga memories ko sa wait lang. So, yun. Sorry. Ah. So, yun, parang naging more, sa mga friends ko, naging intentional yung mga kung gaano ako ka-care sa kanila. Naging more active ako na, uy, kamusta? Parang hindi naman sa lahat. Sa mga naging close, ko lang din naman na nagkaroon ako ng deep connection. Yun yung mga na-realize ko na, at some point, kailangan ko maging present sa mga taong nandun sa akin.